So, a day in my life sa mga tol. Ito na, papunta na tayo ulit sa office. Welcome to my vlog. Yan. So, nandito tayo ngayon sa Greenfield District sa may Ortigas. Pero boundary na to, Ortigas Mandaluyong eh. Malapit-lapit na to sa Mandaluyong din halos. So, going to office na tayo. Sakay natin si Argus Gixxer 155. Syempre gamit pa rin natin ang pinakapangmalakasan nating Insta360 X4. So, ano nga ba maganda sa X4 compared sa other camera? Maganda dito, hindi ko na alam. Maganda siya yung pang motor pagka magbablog ka, o kaya ako nga minsan ginagawa ko na lang itong dashcam eh. Kasi iba yung safety mo pag meron kang not really safety na magliligtas sa'yo sa aksidente. Kasi aksidente pag nadali ka ng swerte o kaya medyo kumamote ka o kaya ng kamote ibang bagay, hindi maiwasan yan. So, ang sinasabi ko, at least meron kang protection sa mga false accusation. Itong mga false accusation tulad ng sa EDSA, just in case dumadaan ka sa tamang daan na bigla sasabihin nagba-fast lane ka. Anong mo doon? Anong rebat mo doon? Sabihin caught in the act kahit wala naman, di ba? Mahirap. Pero kung meron kang camera, especially 360, kita mo lahat yung buong paligid mo. Walang madadahilan sila na in kesyo ganito ganyan. Medyo pricey nga lang compared sa other camera or dashcam. Pero kasi ito wala eh, kahit pangit yung mga content ko, pangit din ako, maganda naman motor ko, maganda naman camera ko, maganda helmet ko, may intercom pa ako. So okay na yun. Pag na-gear ka naman, di ka makikilala eh. So ito nga po, nandito na tayo sa Pasig. Kailangan lagi kang preventive dyan, awareness ka kung ano na sinasabi dito. Marami dito malulupit na mga Ninja Turtles. Yan, dito tayo sa may bridge. Mas dito shortcut kumbaga. Unlike sa C5, magsi C5 tayo mamaya. Pero dito kasi okay na mas lessen yung stoplight. Konti lang. Pag nag C5 ka, tagal ng stoplight dun. Yun naman nagpapatagal stoplight. Tapos syempre, truck gaming na naman yun. Napakadaming truck dun. Hindi mabibisit ka na lang kasi pag binunggo mo sila, ikaw pa sira. Tsaka kaya pag nasabitan ka. Yan. So, tamang chill lang tayo. Lalo't at Monday, kailangan natin umpisahan yung week natin with the positive vibes. So, ito yung ating ginagawa lagi. Pagkatid kay Commander, diretso na tayo sa office. Usually 15 to 20 minutes lang yung travel time ko papunta doon. Kaya naman. Tatagalan lang tayo doon sa may hindi ko alam kung saan yun eh. Sa may JP Morgan. Kasi medyo may stoplight din yun eh. Medyo matagal. Pero okay naman. Tulad dito, pwede ka na dito mag mini driving light kasi hindi mo tatamaan yung mga kasalubong mo eh. Sa walang street lights. Di ba? Pakahusay. Ewan ko kung nagtitipid sila dito. Ilang poste walang street lights. Baka naman Pasig. Ewan ko dahil ba dito sa Pasig Mandaluyong. Pasig Taguig boundary. Ito meron na. Balik na tayo sa street light gaming. So tas wala na naman. Ilang poste yan. Kaya yung iba kapag madaling araw medyo delikado dito. Ito yung bridge na
Pagpabalik ka, napaka-traffic. Kaya pwede na natin patayin dito yung mini driving lights. Solo game naman tayo. Tapos aktong chill lang tayo sa music natin. Alright, diba? Yan. Dito kasi sarado pa eh. So dati nag-U-turn lang tayo dyan. Pwede na. Magle-left turn pala tayo. Pero ngayon dahil sarado pa dyan, dito na tayo dumadaan sa likod niya. Diretsuhin lang natin to. Pag dinerecho natin to, medyo aware kasi minsan may yan tulad yan, lumalabas na lang sila bigla-bigla. Diretsuhin lang natin ito. Tapos medyo kaliwa na tayo kasi left turn naman tayo dyan mamaya. Bigay ka lang lagi ng signal dyan. Tagal nila, grabe. Sige sir, push mo na yan. Yung ano namin destination natin, kalipa tayo. Oops, alalay lang tayo lagi. Ayos pala, next. O, bilis lang dito. Tapusan na tayo. Saktong pang alerto lang sa kanila. Kasi baka hindi tayo maabot. Hindi tayo mahabot dyan, nakaka bullshit. Yan, tapos left turn tayo, pero dito tayo onte para una yan, abante na rin tayo, total naiya ka pa eh. So dito pag liko mo dyan lang, may frame dapat dun, no, sa may fountain right side. Ako ko tinanggal nilong ngayon. Siguro tuwing Friday lang siya. Okay, tara na ulit. Mabilis lang, diba? Tapos liliko rin pala si sir kung kailan liliko na. Saka siya magsisignal light, diba? Ang galing. Pakahusay. Tapos sa brake light pa siya. Hazard. So, ikaw na lang mag-adjust kung kakaliwa siya o kakanan. Mga bagay-bagay na na-realize ko nung nag-build ako ng Jigsaw. Dati dahil sa big bike setup na siya, nilubos-lubos ko. Bumili ako ng una ko nang binili, gulong. From original stock size niya na anong tawag dito, 140, 60, 17 yung sa likod. Bumili ako ng gulong mga after 1 year lang ata. Bumili ako ng gulong ng maximum 160. 60, 17. So after ko nun ng magpalit din ako mamaya o chain set. Pagpalit ko na mamaya chain set, okay naman. Di pa ako doon natapos. Bumili din tayo ng aftermarket exhaust. Uy, kaway-kaway tayo kay Jigsaw din dito. Is tayo. Tapos, ayun. After nun, syempre, hindi mawala yung MDL. Kasi, bubungon. Di naman, aminin natin lahat naman ng stock naghihina na ilaw. Ewan ka lang sa click kasi medyo malakas ilaw nun. Except pala yun. Tapos, yung loud horn, bumili tayo ng ano tawag dito, kasi malakas yan eh. May tawag sila doon sa loud horn na yan eh. Dati yung snail horn ang binili ko, ngayon yung parang nagpe-penetrate siya eh. Tapos ako lang din nag-install nun kasi pag mga ganyang micro gaming na mga ilaw, busina, kaya naman yan na tayo lang mag-install mga trupa. Uy, R15 yata to. Nag-shoutout ako kay YT na helmet. Tapos pagdating ng actually ilang beses daw nag-install niya ng yung sa wirings kasabog-sabog hanggang sa tumagal, nasanay naman tayo kung paano yung tamang wirings,
tamang kabit ng relay. Dati nakarekta lang yan sa battery. Eh sabi nila syempre alanganin naman yung madidrain yung battery mo nun. Ginawa ko, inano ko siya sa yung sa may ignition switch, tinap ko siya doon. So far naman ang ganda na ng setup niyang kuryente, pero ngayon kasi nag-grounded, di ko alam kung saan yun, di ko pa nahanap. Kaya yung battery, yung voltmeter ko bumabagsak pa siya, pero wala namang case pagdating sa pag-start mo ng makina, one click start pa rin siya. Yun, by the way, kaya tayo bumalik sa stock parts ng gulong pati ng ambucho dahil ng 2 beses tayo nabiyakan ng makina last year. Yung una, nasunog yung clutch lining ko. Nagkaroon ng komplikasyon na yan. Sunog clutch lining, pudpud yung spark plug dahil nung piston tumatama pala sa spark plug. Tapos yung block ko sabog din. So ayun, di ba, napaka challenging nun. Mother's Day pa nung time na yon. 14,000. Shout out natin kayo na Boss Noel, sila yung nag home service nun from Taguig to North Caloocan. Tapos yay, pagdating natin ng dinaayos na siya, umabot na dapat 15k. Naka request pa tayo doon ng kasi okay na presyo para sa home service. Although rebore kasi yung naipalit na block sa akin, kasi na-discuss naman ni bossing na ang nun consequence, tataas sa gas consumption, pero dahil FI naman siya, mako-compensate. So sige, goods siya, yun, maganda daw dahil lalakas yung hatak. Dahil rebore means na medyo napamasin shock na yung block mo nun. Ibig sabihin nun, kung halimbawa nagasgas yung loob ng block mo, na na yan, napalinis nila. Pero yung sa akin, rebore siya ng 0.50. So ibig sabihin tumaas nga siya. Ang mali ko lang doon, hindi ito karburador yung jigsaw ko. So dahil hindi siya karburador, nadali tayo ng FI niya, yung sa system, naguluhan siguro yung ECU niya. ECU yung computer box ng jigsaw. Hindi nagbalance yung mixture ng oxygen, gas, at saka yung mga iba pang niya. Dahil may balancing yan kaya nga may stock siya, dahil yun yung stock, ibig sabihin original na consumption ng mixture. Sila yung nagmi-mix yan para mabigay niya yung tamang power at tamang gas consumption. So dahil nga na hindi na siya original size, hindi naman na-remap yung motor ko, wala pang 6 months nabiyak ulit yung makina ko. Nag-over power off siya dun sa Cavite, takas ride pa ako na nahuli tuloy. Nirescue naman tayo ni Boss Jed, Jed Works, from nasa na ba tayo nun, Paranaque ba yun, or basta kasi may nagtulak shoutout din sa dalawang lalamove na tumulak sa atin doon, nag-try mag-help. Tapos nandun ako sa may Cavite, doon ako nasira sa Cavite, pero nag power off na talaga siya sa Paranaque. So nasa Paranaque na ako, hindi ko na pinush kasi baka mamaya sa open highway na ako madali. So pagdating ko dun sa Facebook, nakita ko ulit si Boss Jet. Sabi ko, boss, pa-rescue. Dun, yun na yung second na open ng block ko. Tapos absent pa rin yata ako nung gabi na.
Ay, hindi, pumasok din ako ng gabi kaso ano na, wala akong tulog. Naayos naman siya. So yun, after nun, medyo kinakabahan na magkutik-kuting-ting kasi isang taon lang, sa loob ng isang taon nakahalos 25 mil ako dahil lang sa pagpapaayos. Sayang naman, diba? So far ngayon, binalik ko siya sa stock size niya, ng stock size sprocket set ng gulong. By the way, B-Star pala yung gulong natin sa likod, di tayo nagpapalit. Sa harap napagpalit na tayo ng ng tawag dito, ng quick tire. Wala kasi silang B-Star that time. Shout out kay Kuya. So yun na nga. So okay naman talagang stock. So siguro na lang kung dahil gusto ko pa rin mag open pipe, ipunan na lang natin big bike. Malay mo naman, swertihin tayo. Who knows, di ba? Ang mahalaga nun, yung nagagamit tayo pang araw-araw. So far yun lang naman. Ride safe mga tropa pips, mga par. Sana meron ng parking na mga ganda-ganda. Yun, wala. Ay gagi, di off. Ay wala na to. Balik. Ay wala na dito. Sige, balik na. Yan. So dito tayo ngayon sa parking natin. Ayun, alam ko na kung saan ako magpa-park. Atras out, diba? Ang stick ng motor ko may reverse. Yan, dito na tayo. Yan. Okay na yun. Shoutout guys, RS.